At nandito na nga tayo mga kamatya sa last round ng katatapos lang na 16th edition Federated Rapid ng Kamatyas Tournament. At dito po, unahin natin i-analyze ang laro ni Grandmaster Daniel Quezon. Ang kalaro niya ay si National Master and Attorney Bob Jones Liwagon. Ayan, at marami po tayong susunod. Sunod natin kay IM Consyo and kay FM Bacoho. Mga bata pala yung mga star natin dito sa last round. At pili po kayo ng best game, isa lang out of 3 games. At para makumpleto na natin ang lahat ng best games dito po sa ating 7 rounds ng Kamatyas. And later on, iniisip ko pa kung paano natin mapagbobotohan ang lahat ng best games. 7 best games po ang ating pagbobotohan para mapili natin ang number 1 na pagkakalooban natin ng $200 mula po sa Internet Chess Club. Ayan. At bago tayo magsimula, pinapasalamatan ko po syempre ang ating one and only partner ng Kamatyas, National Master David Almirol Jr., ang ating co-founder at sponsor po ng ating palagiang Kamatyas. Free registration and free food tournament. Okay po, analyze na natin. Ang ginawa dito ni Denden, nag-Knight F3 at nag-D5 naman si Attorney, nag-G3, Knight F6, Bishop G2, Bishop F5. Okay, para bago mag-move ng E6 ay mapakawalan na po yung light square bishop, nag-castling lang, E6, at nag-D3. Ayan, kapag nag-D3 dito ang puti, ibig sabihin ito po ay approaching King's Indian attack. Nag-Bishop E7 and nag-Knight C3. Medyo kakaiba ang ginawa dito ni GM Denden. Usually po sa King's Indian attack, Knight BD2, tapos Rook E1, o kaya Queen E1, tapos E4, Knight BD2 yun eh. Pero dito, Knight C3 ang piniling linya ni Denden. Nag-H6, ayan. Ito pong H6 kasi para yung bishop kapag ka inatake, aatras lang doon. At kapansin-pansin mga kamatyas, yung depensa ni Attorney ay reverse London, parang London, no? Binaliktad na London, no? Ganyan ang position ng London sa puti, di ba? May H6 din, may Bishop E7. Ayan, at nag-Bishop F4, nag-castling, at nag-Rook E1. Ayan na nga, ready na nga para tumira ng E4. At nag-C6 lang. Ayan, London na London reverse ang ginamit po dito ni NM Liwagon. At nag-E4, okay, sinalubong na ang bishop, umatras lang. At nag-A3, ayun, pagtira ng A3 ni GM Denden, nawala na po sa pagka-bookline dahil ang madalas na tinitira dito ay H3 at may tumira na rin ng Knight E5. Ayan, dalawa na pala ang nagawa dito. Pero itong A3 ay novelty, lumalabas, wala po sa talaan ng aklat. Rook E8 at nag-Queen E2, Bishop F8, abang-abang lang din ang black, nag-H3, D4, ayun, sinarado na, and nag-Knight B1, ayan. So ito, parang nasayangan ng isang tempo ang puti, mga kamatyas, pero magde-develop naman yan sa D2, magmamaneuver yan eh, hanggang sa maitamang forma ang development ng Knight. Medyo talagang masasabing may loss of tempo nga din. Nag-C5, ayan, at ideally, yung Knight ilalagay sa C6. Mas mainam nga naman mga kamatyas. Nag-G4 na, babobomba na sa king side. Knight C6, E5, atake, Knight D5, syempre. Bishop G3, nag-B5, ayan. Okay, ang plano po dito ni Attorney ay kapag umatake ang white sa king side, usually po kasi pag Kia or King's Indian attack, talagang umaatake yan sa king side. Kaya ipinorma yung B5 para on time din naman ang counterplay or counter attack na gagawin dito ng black sa queen side. At nag-Knight BD2, A5, o diba? Nag-A4. Ayan, ang purpose naman po ng A4 para mabungian ng square ang black. Mabitawan yung square C4. Na dyan ilalagay yung knight na napakainam ng pwesto. O, kaya itong A4 para sa akin po ay maganda kasi pambungi nga eh ng square control sa queen side. Nag-Knight C B4. Okay, inatake muna yung pawn C2. And nag-Knight E4 na para depensahan. At the same time, okay, ma-centralize yung knight, ang lakas ng control sa D6.
Nag-queen to B6. Ayun, sinuportahan lang ang pawn B5 and kinapture na. Ayun, yun nga lang. Parang may lumabas dun sa queen B6, ano? Parang may bad move na lumabas. Ayun, ano ba ang tira ng computer? Ayun, dito po kasi, slightly better to clear positional advantage ang black dito. Ang tamang tira daw, capturing na ito. Ayan. Masyadong malakas na kasi yung knight, ano? O kasi kung queen ang ipangka-capture, mabibitawan yung pawn. Obligado pawn pala pangka-capture dito. Tapos knight B6 lang. Ayun. Okay, pag kinapture tong pawn B5, sandali lang po mga kamatsas ha, para matuto tayo ng mga discarding malalalim. C4, ayun. Okay. Na tipong one pawn down ang black pero ito namang pawn sa B5 ay weak din naman, makukuha din naman yan. And ang importante palakasin, may D3 paparating, ang lakas ng knight. Ayun mga kamatsas. Okay. So double pawn pa dyan. Barado, bisa pareho, barado. Okay, so ito po yung mga pag-aaral patungkol sa positional understanding. Oo nga, no? O, balik tayo sa Queen B6 na ginawa and kumapture na, ayun! Nakuha din pero medyo na late, ano? Ha? Binad mo ban? Dapat pala dito. Bakit? Tama naman yung ditig C4 pero binad mo ban? O, yun lang. O, tinanggal din ng computer. Okay. At nag-knight C7. Okay, para atakihin yung pawn B5, nag-bishop F1. Okay, pinilahan din ng depensa, ayaw munang ibigay yung B5. Nag-rook B8, okay, tiniripli na, pababagsakin na, babawiin na yung pawn, and nag-G5. O, kumbaga parang ginulo naman dito sa king side, kinapture na queen to D2, ayun, para ipangsalubong yung bishop sa queen, at nag-queen to E8, kinapture, capture. Ayun. Yun nga lang mga kamatsa, sa ganitong itsura, medyo parang mahirap nga naman ito sa Black King. Kasi nabuksan na yung king eh. So ang tanong dito, gaano kaganda ang gagawing forma ng puti or ni GM din para maka-atake talaga. Knight H2, ayun, going to G4 na. Queen E7, H4 muna para pigilan yung Queen G5 plan. Knight E8, ayan, unti-unti nang kumbaga nakaabang na din ng black dito para i-rescue sa king side kung maaari, no? At kinakailangan, nag-king H1. Okay, itong king H1, simple lang po ito. Pero kapag naiangat na yung bishop, may rook G1. Pasimple lang pero malakas yung dating, ano? Nag-bishop G7, knight G4 atake sa pawn, in H5, knight H2 ulit. Okay, kumbaga parang pinakomit lang yung pawn sa H5. Ang nakikita ko pong plano ay bishop E2 atakihin, then rook G1. Yan yung plano na nakikita kong paparating. Knight C6 si attorney and nag-knight F3. Depensa lang sa pawn E5 kasi naka-threat. At binigay talaga yung pawn sa B2 and nag-bishop C4. Kumbaga dito mga kamatsas, ang focus talaga ng white dito yung king side na eh. Kumbaga kahit mapingas yung pawn dyan, parang it doesn't matter na sa puti. No? Importante makapag-create ng attacking malakas. Knight B4. Samantalang ang black naman ay walang tigil, walang humpay din ng pag-create ng mga counterplay. So itong Knight B4 with energy, no? Nagagandahan ako dyan. No? Bishop B3 dinipensahan and nag-D3. Ayan po. Sinunod-sunod yung combo ng atake at dito po ay masasabing clear. Clear to decisive advantage na ang black. O ayan, ganda ng position dito ni attorney. And then nag-rook C1, okay, depensa sa C2, kumapture, ayun. So dito pala mas maganda mga kamatsa, C4 ang tira. Yan pala ang mas matindi. Na halimbawa, mag-bishop takes C4 and rook takes C2. Halimbawa, kainin, rook takes C2 and D takes C2. Na dito, naku, buhay yung pass pawn. Hindi basta-basta yan. Samantalang kung marirealize nyo po, yung bishop dito, bad eh. No? Bad, parang pawn. O ayan, no? Kumbaga, oo nga, maganda dito ang black. Ganda pala ng position kung nagawa yan. C4 na pala. Pero balik tayo dito sa D takes C2 and nag-queen C3. Ayun, tinabihan ang tore at naparok B1. Okay. So, wala eh. Porsadong mangyari yan eh. Ayun, nawala tuloy yung pass pawn. Sayang, ano? Pero, kung titignan nyo po ang evaluation bar, it's negative 1 point something. So, lamang pa rin ang black dito. A4, bishop C4, A3,
Knight G5, okay, hanap-hanap ng mga kalikalikot gulo-gulo. A2, Rook A1, and Rook A7. So dito po, sabi nga 'di ba ng kasabihan, principle, paspo ni sa kriminal. Ayan, kahit ganyan-ganyan 'yan, naku napakabigat ng paspo na 'yan. Nag-Queen F3, ayun, target itong Pawn H5 and the Queen D7, Queen. Okay, gustuhin mang capturein ito pero mababaliwala mga kamatyas yata eh. Tama pala 'yan. Queen H5 pala tamang tira. Yun nga lang, ang annoying dito mga kamatyas is yung Queen D4. Baka yan ang kinoconsider dito ni GM Denden kung bakit di niya kinapture o tinuluyan yan. May Queen D4 na tipong double attack. Yun pala may Rook takes A2. What? Ang ganda ng laban kasi dito kasi kung check, threat lamok pa or check lamok pa, King F8 lang, wala nang kasunod eh. Check lamok tawag natin dyan di ba? O pag Rook takes A2, kasi kung Tori naman pang ka-capture dyan, may sundot naman. Iba na yun, pamatyas ang block doon. May mabibitawan yung F7 eh. Delikading. Pag Knight naman ang pinang-capture, mayroon pong Bishop takes E6. Wow! Wow! Ang ganda naman ng laban na to. Nagandahan ako. Ang ganda. Bakit? Kasi parang persado na yata no? Capture. Sabay check lang doon. Akala ko capturing lang yun eh. King F8 and Knight takes E6 and then Knight takes D4. Ayun, white wins. Winning na yan. Grabe mga kamatyas, may ganun pala ang lupit nun. Balik tayo. Balik tayo sa DC2. Queen C3. Okay, balik tayo dito. Okay, gumanyan. Rook A7 and Queen F3. Ang layo pala ng binalikan natin. Pasensya na po. Review lang. Ang layo ng binalikan. Nag-Queen C3. Ayun. At dito po, pag Queen C3, hindi dapat lamang sana, yung nakita natin. Pag Queen C3, grabe, laki na ng lamang. 3.81. Parang isang pyesa na rin yan, Decisive advantage na si attorney. Nag-Queen D4. Perfect move by attorney. And then Queen takes D4, takes Knight F3 atake sa pawn at nag D3, naku po, Bishop F4 and then Bishop F8, Bishop D2, Rook A3. Ayun, teka muna, medyo nabawasan ng lamang dapat daw Knight C7. Pag kinapture ito, Bishop takes. Pag nag Rook takes A2, may D2. Magkukuwin pag Knight takes kasi exchange muna sa torre tapos bagsak yung Knight. Di naman pwede mag Bishop B3, may capture sa A2. Bush! Pwersadong ipang capture ito. Takes. Wala na. Wala na, quality down eh. Sabay Knight A8 and then Knight B6 ayun para magkaroon ng purpose na maganda yung Knight. Talo na po yan sa endgame kasi wala eh. Makukuha rin yung H4 dyan, weak. Ayun pala. Balik tayo mga kamatyas. Wait lang po balik tayo. Rook A3 ang ginawa and Knight E1. Okay. Ang target is pabagsakin yung Knight and kuhanin yung pawn. Tapos sa Bishop E7, King G2 muna. Knight C2 nakipagsabayan na and the Rook takes A2. Grabe ito Grabe ang stamina dito ni GM Denden, yung tiniis niya, Grabe tiisin niya sa position. Ayan. So dito po, naka-equalize. Ayun, sayang yung malaking lamang. Naka-equalize dito bigla si GM Denden, naka-recover. Bishop pair pa yung kanya. Bishop takes pawn and Bishop C4, Bishop G5 and then capture. So dito ay almost equal na talaga. Pero dahil sa Bishop pair nga po dito, si GM Denden, ayan. So, nandito na po yung pagiging talaga, ang mga grandmaster ganun eh. Mahilig mamilit ang grandmaster. Lalo na kung ang kalaro nila sa palagay nila medyo mababa rating or mas mababa po yung o kaya may hinahabol. Ayan, ganyan ang grandmaster. Kumbaga, hindi basta-basta nakikipagtabla. Tingnan nyo po. Ayan dito kasi kung kakapturein ito mga kamatyas, magiging 2 versus 1. Kumbaga parang tama yung decision dito ni GM Denden. Kumbaga parang hinahanapan niya ng tamang pwesto yung Bishop pair para maging powerful. Biniti niya muna yung pawn eh. Tama eh.
Ayan, oh, binibitin niya muna. Ayun. So dito nagkaroon ng diferensya. Knight G7, kinapture, capture, and nag-king G4. Ayan. Threatening, king F5. Naku, pababagsakin na yung knight. And king E7 force. Bishop H4. O dito, kahit na nakapingas ng isang pawn, still equalize pa rin mga kamatsas. Equalize pa rin eh. Kasi imagine niyo po, baka mapatanong kayo, coach, ba't di kinapture yung knight? Sabay capture yung bishop. Eh di ka-capturein yung pawn. Wala na. Insufficient material to mate. Tabla. Pag nakuha pa yung pawn. O pag kinapture naman yung bishop doon, babalik lang, knight takes. So masyadong malapit yung king para sa pass pawn. Ibablock lang yan ng king E7. Tabla yan. So balik tayo. So kaya hanggat maaari, mini-maintain dito ni GM Denden. Dito naman mga kamatsas, kapag kinapture ito, capture, meron akong ganitong endgame show na in-upload ko na po sa Kamatsas Facebook page. Kung matatandaan nyo po, knight versus bishop pair. Laro namin yun ni Mrs. Nilaban talaga namin yun. Hindi yun basta parang scripted. Hindi. Laban talaga yun. At nagawan ko po ng proper sugswang position na ipanalo ko yung may bishop pair. Knight lang ang kalaban and king. Si Twings ang nag-handle nun. Si Queen Kwang Kong. Kung matatandaan nyo, uploaded yun sa natin, Facebook Kamatsas. Ayan, kaya dito, tama yung decision naman dito ni attorney na wag capturein ito. Baka mamaya i-underestimate na, okay, knight, bishop pair, tabla. Hindi, may talo yun. Kaya tamang dapat i-maintain dito yung knight. Yung gumaganon-ganon, check, gumanon, check, ganon, and then king, ayun. So equalize pa rin, equal pa rin eh. O bishop B8, check, king E7, bishop to B4 check, king F7, and bishop D6. Ha? Ayun, inayawan. Naku, sayang, capture pala. Tama pala yung capture dito, oh. Capture. Oh. Pagka pawn takes, king F6. Oh. According sa computer engine, equal pa rin mga kamatsas. Equalize pa rin eh. Yeah, medyo marami pa itong pasikot-sikot pero tabla yan. Kung king naman ang pang-capture, ganun din. So lalaro naman ng sayaw-sayaw yung knight dito. Tabla pa rin. Tabla pa rin. Grabe. Ayun. At least natuto rin ako mga kamatsas. Pero dito, inayawan ni attorney, nag-bishop A7 siya eh. Inayawan niya, no? And nag-bishop to D1, knight F4 check, king E4, knight E6. Ayun! Nung bumalik yung knight. Ayun po, naging decisive advantage for white. Dapat daw ang tira dito ay knight G6. Ayun. Knight G6. Ito yung endgame na kapag kinapture ito ng knight, bishop ang maiwan versus bishop pair, I believe tabla yun. Tingin ko wala nang talo yun. Imagine niyo kapag ka natira dark square and king, lagay mo lang yung king doon tapos yung bishop mo, maintain mo lang dyan sa diagonal na yan. Paano gagawin ng white doon? Wala na. Wala nang pampataboy eh. Alangan namang i-exchange ng white yung bishop. Okay lang, light square bishop matitira, din tabla. Nagigets nyo po ako mga kamatsas? Ayun. So itong knight, yan ang tama na yan ang pang-capture sa pawn. Knight G6 lang pala. Ngayon, pagka nag-bishop H5 pin, king G7. King G7. Okay. So, kung kakapturein, hindi rin pwede. Masyadong malapit yung king eh. Makakababa kagad eh. Kung malayo sana eh. Ngayon, pag nag-push, nag-E6, and then king F6 naman. So, target yon. Ayun pala. Halimbawa, mag-king D5, depensahan. Knight E7, check. Ayun na. Tabla. Bibitaw at bibitaw na po. O kaya kapag kinapture, di wala rin. Lalong tabla, opposite colored bishop. Ayun. Ganda ng lesson ng endgame na to. Napaka instructive, ano? Grabe. Pero dito po nagpunta sa E6. Ano po kaya sa palagay nyo ang winning move na ginawa at nakita ni GM Denden? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita ng bishop to B3. Ayun. Pin. Tusok. Okay. At dahil po dyan, dito, pinanood ko to eh. Kung di ako nagkakamali, na-flag down ba o resign? Pero wala na rin. Ano na rin to eh, magkiking F5 na rin eh. Sugswang eh. Pag king F5, then kuha itong knight. Wala nang gagalawan yung king, nasugswang. So knight G6 lang pala, drawish. Tabla. Sayang.
Okay mga kamatsas, unang laban pa lang yan. And then ito naman po yung pangalawa. Ito naman ay bakbaka nila FIDE Master Mark J. Bacojo, ang top player ng Far Eastern University, at ang veteran Grandmaster Darwin Lailo, ang ilang beses na pong nag-champion sa Pilipinas. Magandang laban ito. Nag-C4 English opening, nag-E6 lang, Knight F3, Knight F6, G3, approaching Catalan. Ayun, nag-Queen's Indian defense formation naman si GM Dao. Nag-castling, nag-G6. Ayan, medyo unusual po sa akin yung G6. Kasi ito ay approaching double fianchetto. Yun nga lang, parang gumastos pa ng isang tempo na usually nakikita ko kasi nagde-develop yung bishop sa E7 eh. Pero may ganitong line na nilalagay sa G7. So interesting defense po ito. Para maiba-iba yung theory, maiwala sa preparasyon, kumbaga yung G6 ano. Sorpresa. Nag-D4, Bishop G7, Knight C3, castling, at dito agad binarahan ni MJ ang diagonal bishop. MJ po kasi yung naririnig kong nickname ni Mark J, ni Bacojo. No? So, maki-MJ na rin tayo. Okay, nag-D6 para yung knight ay i-develop sa D7. At nag-E4, kumbaga pinakapal ng pinakapal ang sentro para manatiling hindi pa magamit yung light square bishop. Kinapture na ang D5 and C takes D5, Knight BD7, and nag-Rook E1. Ayun, dito po nagkaroon na ng novelty na wala na sa bookline. Ayon sa teorya, ang palagi palang ginagawa dito ng puti ay Knight D4. Yan, mga super GMs din ang tumiraw. At mayroong nag-try na ng Queen C2. Okay, pero itong Rook E1, novelty, pero para sa akin, very logical naman. Siyempre, talagang dinidevelop talaga yan dyan eh. No? Papunta sa sentro. At nag-A6. A6, para walang Knight B5 mamaya or Knight D4, mga ganun, control sa B5. Oh, okay, alam ko na. Gusto mag B5. At maaring yung Knight gusto ring ilagay sa B6, pwede rin ganun. Ayan, so mag-B5, nag-Bishop to G5. Sinubukan, kakapture na ba? Ayun, umatras lang. Kumbaga parang yung Bishop G5 pala, pang-welcome, kumbaga parang in-invite yung H6 provoke, no, kung tawagin, para pagpatong mamaya ng Queen ay may tempo attack. Okay? At naging H7, agad na sinuportahan kagad ni GM Dao yung H6 para kung pumatong man, useless na. So wala nang bisa dahil depensado na ng King. At nag-Rook C1, ayun, dahil isa pang target dito since merong semi-open C-file ang puti, pwedeng targetin po yung C7, ma-pressure. Ayun, okay? Rook C8, inagapan kagad, nag-H3. Alright, H3, mukhang magdi-G4, parang yung ginawa ni GM Denden kanina, no? Rook E8, nag-B4. Okay, yung B4 ay para pigilan yung activation ng knight papunta sa C5. So, yung B4 para sa akin ay unique pero maganda. Yun nga lang, pag B5, nakitaan ni GM Dao na medyo may butas sa C4. Ayun, maaring mag-Knight B6, Knight C4. Agad na binasag kagad ni MJ para hindi na masyadong makaporma pa yung ganong idea. Capture, Queen takes, and Rook E7. Rook E7. Nag-Queen C2, Knight B6. Okay. Itong Rook E7 para talagang secure na secure yung C7 na hindi basta-basta babagsak, mga kamatsas. And nag-Queen D3 para wala din namang lundag ng Knight C4. Knight D7. Bumalik. G4. Ayun na nga. Kamuka ng ginawa ni GM Denden kanina, no, sa King's Indian attack formation. Nag-Knight B6 ulit. Mukhang nag-abang-abang na lang dito si GM Dao. Ano ba ang gagawin ng puti? Nag-Knight D4 na. Kasi dito talagang space advantage ang puti. Maraming magagawa ang puti dito, mga kamatsas. Kitang-kita sa luwag pa lang ng position. Ano? Queen D7, Knight C6. Sinalaksakan ng Knight doon at kinapture na. Capture, nag-Queen E8 muna. Dito po, hindi maaaring capturein ang pawn C6. Ganun? Akala ko may ganun, may E5. Hindi ba pwedeng E5? Yung ganun, parang, ayun, may atake, di ba? Magku-Queen E8 lang. Okay, nakapin pa pala. So, hindi pwede yung E5. Okay, teka muna.
Pag nag-knight d5 naman, o sige, para may atake sa queen and may atake sa tore, magna-knight f takes d5. Ow! Ito ang malalim na part. Ito malalim na part pala dito, no? Grabe pala to. O pag kinapture and knight takes b4. Dito ka capture. Grabe, sabay gumanon lang. Kasi walang pupuntahan yung queen pala, no? Para suportahan yung tore. Tingnan nyo, oh. Walang paraan ng queen para matouch yung tore na depensahan. Oo nga, no? Dalawa tira. At tatlo, queen e2, queen d2, queen b3. Pagpalagay natin, piliin natin yung queen b3. Para makita lang natin. Knight takes rook. Ayun. So dito mga kamatsas, equal ang evaluation bar. Equal to slightly better. Pero 0.21 equal. Pero ewan ko kasi depende yon kung type ito ni GM daw pasukin, no? Mahirap pa pala ito, no, sa puti, ano? Pero mahirap pa rin sa black, syempre. Balik tayo mga kamatsa sa ginawang queen e8. Ayun, yun nga lang pag queen e8. Ayun, no, decisive advantage. Plus 2.83 kagad. Ganun pala kalaki ang lamang kagad ng puti, ano? Nag-queen takes a6, rook a8 and nag-queen b5, rook b8, queen d3, rook a8, bishop e3. Ayun na po. Yan ang malakas yung bishop e3 kasi may threatening bishop takes knight tapos may knight b5 pa ako nakikita or bagsak yung pawn sa d6. Marami. Knight a4, knight d5, knight takes d5, e takes d5. Ayun. So dito kitang-kita po talaga yung sobrang pawn ng puti and b5, b6 yun ang matindi diyan. Nag-queen b8, bishop d2, okay, hamon ng tore sa e-file, capture. So hindi rin pwedeng basta-basta iwanan, may rook e7, very powerful attack sa 7th rank. So kaya napabalik, queen d8. At nag-queen e3, ayun, queen e3. Dito po mga kamatsas, hanggang dito na lang ang chess notation. Ayun, di ko alam kung nag-resign si GM daw or may mga laro pa, may ilang moves pa, no, pero nakat na sa PGN. Pero dito po, kung titignan natin, decisive advantage ang evaluation bar ng puti. Ayun. So, and winning na rin talaga. Yun nga lang with proper care kasi kailangan may pangangalaga eh. So queen e7 na yung paparating. Ayun, and then pag na-exchange capture, threat yung pawn, wala na rin talaga. Medyo mahirap na rin talaga tong laban na to. Okay, so yan, ang ganda ng naging laro dito ni FM Bacojo. At ito naman ang pangatlo nating pag-aaralan. Ito matindi, championship talaga. Laro nila International Master Michael Concho Jr. versus John Emmanuel Garcia, International Master. Ito po yung kapag nagpanagputong mga to, talagang pare-parehong mabibilis ito. Rapid players pareho, blitz players pareho. Kahit saan mo po daanin, talagang sa edad, hindi yata nagpapanlayo edad eh. Pero alam ko mas may edad dito si Jem o si Garcia, no? Pero magandang laban ito. Championship mga kamatsas. Ang ginawa ni Concho nag e4, e5 naman si Jem, knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5. Ayun, Gyoko Piano ang pinasukan ng laban, nag d4, capture, e5, d5. Aba. Aggressive ang laban, ano? Ganda. Bishop b5. Ayan, dito po kasi mga kamatsas, kung sasabay kasi dito ka-capturing lang din ng bishop eh. Okay, kaya nagbi-bishop b5 talaga yan. Tapos pumapasok yung knight dyan. Natural po yan ha. Bookline to, bookline. Capture yung pawn, bishop b6 muna, knight c3 and castling. At bishop e3, ayan, para depensahan kaagad yung pawn sa d4. Bishop g4, tingnan nyo po kung gaano katutulis ang mga birada rito, no? Tulis, oh. And nag-h3 at bishop h5, queen c2, pare-parehong aral talaga. Aral talaga mga kamatsa sa linya. Kinapture na yung knight, kumapture muna doon sa c6. Knight takes a2. Ayun. Okay? Bookline pa rin naman ito. Hindi pa naman ito. Ayun, nung kinapture, lumamang na dito ang black o si IM Gem. Dito po kasi ayon sa linya and sa computer, bishop takes b7 ang linya. Pag knight b4 and queen d2. Equal.
Ayun. O, pero balik tayo dito sa rook takes A2. Kinapture yung C6 and queen takes C6. Bishop takes F3. Ayun. Novelty by IM Conscio. By Gem. Sorry po, by Gem. White dito si Conscio. Kasi ang old lines dito ay F6 and Queen E7. Okay po, yan ang old lines. Pero kinapture na ni Gem, capture, and nag-F6, basag. At dito nag-F4, King H8 muna, ilag muna kasi syempre meron din potential Rook G1, check, mga ganon. And then nag-Rook G1 na nga, capture, at dito nag-Queen H4. So dito po, ang masasabi kong disadvantage ng white sa position ni IM Conscio, yung king ay nasa gitna. Hindi biro yan. Okay, at ang disadvantage naman dito sa position ni IM Gem, nakikita ko yung pawn sa D5 and yung malakas na control. Kumbaga under pressure din. May pressure din ang black dyan kahit papaano sa G-file. Ayan, nag-Queen to D7. Depensa na, may threatening matchas pa. And nag-G6. At dito nag-Queen G4. Hinamo ng Queen to Queen. Umayaw si IM Gem. At nag-King D1. Grabe. Yung King D1 para makaiwas dun sa check. Ayun. And nag-Rook E8. Ano plano ng Rook E8? Rook A3. Rook F5. At dito mga kamatsas, may ginawang matinding tira si IM Conscio na nakakagulat talaga. May ganun na pala. Sige po mga kamatsas, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Simple pero rock. Queen takes rook. May ganun na pala, sabay Bishop G5. Meron palang diretsong Bishop F6. Aw! Ayun na nga ang kapangyarihan ng tore sa G-file. Nakipagsabayan na lang po si IM Gem. Kasi wala na po Ito na rin ang paparating. Halimbawa, umiwas para lang po maliwanag sa atin. No? Magbi-Bishop F6 lang din. Obligado namang capturein. So, capture. So, yan po yung mangyayari. And for example, mag-Bishop D4, may F7, o Rook F8 natin para makailag. Then, may Rook A, G3. Ayun ang masakit. Ayun ang masakit. Dahil may threatening matchas doon, hindi pwedeng makapture yung pawn. Okay? And then, itutuloy talaga yung check. Ano man ang mangyari, Rook G8 check pa rin yan. So, winning for white. Kaya dito, ang ginawa, nag-Bishop takes D4 na lang. So, na-quality down dito si IM Gem. Quality down. At nag-B4. Ayun. Rook takes, Rook G2 muna, and Rook E4, capture, and Rook takes D5. Ayan, so mahirap na talaga ito pagka ganito. Quality down maliwa. Ay, nahuli pa. Hinuli pa ang tore. Ayun, doon pumunta and nag-Rook E6, Rook F6, and then capture. Ayun. So, it's a matter of endgame technique na lang mga kamatsas. Check, sabay ganon. Huli pa rin yung pawn. Iniintay lang talaga mag-move yun And kinapture, Bishop E1, Rook A3, depensa sa pawn. H5 and Rook F3. Ayun. So, kinulong muna yung king, Ayun. Dito po kasi kung kakapturing yung bishop, stalemate. So, king to G6 para ready to play F5. Grabe, walang nagawa yung king, kulong pala. O wala, sugswang. And then, mag-F6 na mga kamatsas. So, dito ay nag-resign na po si Gem. Ang ganda ng ginawa dito ni IM Conscio. Very powerful, At ang score po dito ni IM Conscio ay 7 out of 7, mga kamatsas. Grabe, 3 points for win Yun po kasi yung scoring ng kamatsas palagi, 3-1-0. Pag tabla, 1 point lang. Pag panalo, 3 points. Kapag talo, 0. Perfect si IM Conscio. Aba, grabe. 3 times 7, 21 points. Ow! Grabe, lupites. And then tumanggap po siya ng 30,000 pesos plus elegant trophy ng kamatsas. Ayan, maraming salamat ulit sa ating sponsor, National Master David Almirol Jr. Thank you so much po sa pagbibigay ng suporta at tulong na ma-enhance, mag-improve, magka-rating ang mga players dito sa Pilipinas. Thank you so much po, Boss David. At sana ay marami pang tournaments na ma-organize ang Kamatyas through the help of your sponsorship. Ayun. Okay, and partnership.
Okay mga kamatyas at sa palagay nyo dito po sa round number 7, last round, ano sa inyo ang mas mabigat, mas matindi ang game? Comment nyo lang po sa section below and then titignan natin yung lahat ng best games na napili nyo from round 1 to round number 7. Pwede pa kayong humabol mga kamatyas. Okay, balikan nyo lang yung round per round. Tsagain nyo lang po para matulungan nyo akong makapili kung sino yung o kung anong game yung ipe-present natin sa ICC, yan po yung nanalo. Ayan, si Internet Chess Club po kasi every tournament natin, magsi-share siya ng mga special awards kagaya ng mga ganito. Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sa mga wala pang ICC, downloadable po sa Play Store and App Store. So, search nyo lang Internet Chess Club, lalabas na po yung logo and then dire-diretso na po yung download. At kung gusto nyo naman sa computer, just type www.chessclub.com. Ayan, para makapaggawa kayo ng account. Okay? And napakaganda. So, yung mga taga-chess.com, taga-lichess, naglalaro na po ngayon sa Internet Chess Club. Kaya, sana magkaroon na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.